Hello, magandang umaga mga kaibigan. So narito muli tayo sa ating channel para matuto ng mga kaalaman. Pero ngayon sa umagang ito mga kaibigan ay gagawa tayo ng halo-halo. Ayan, kasi alam naman natin ngayon na sobrang init ng panahon. Umaabot ng 42 degrees ang init. So, ang masarap gawin bukod sa mag-swimming sa beach, gumawa ng halo-halo. Syempre, kung nasa bahay kayo, kaya nyo rin gumawa ng halo-halo. So ngayon, gagawa tayo, ano? So, eto yung mga ingredients natin. Yan, meron tayong sago. Magkano lang yan sa palengke, ano? Tapos meron tayong eto beans. So, isa lang naman pagbibilihan ninyo yan eh. Tapos meron tayong pinipig diyan. Eto meron tayong tinatawag na ube. Ube, nabili lang to ng 10 pesos isa, dalawang binili namin, no? At least hindi ka na dito, hindi mo na kailangang luto pa nung ube na ha? So meron din tayo ditong saging at meron tayo ditong gatas, asukal, kailangan din natin ng asukal, at syempre yung hindi mawawala ito, yung yelo, kasi ito talagang magpapasarap diyan, ha? So ito yung mga ingredients natin mga kaibigan sa ating paggawa ng halo-halo. Okay? So let's start. So, umpisa na natin ang ating paggawa ng halo-halo. So, gagawa na po tayo ng halo-halo mga kaibigan. So, ito yung mga ingredients natin na nabanggit ko kanina. Let's start. So, una, itong yan. Lalagay natin tong sago. Magkano lang to sa palengke. Okay? Lagyan natin ng konti. Mamaya uli. Lalagyan din natin ng pinipig at sabay na natin itong beans. Okay, pinipig at beans, ayan. Wow, ang sarap na. O sige, kumuha ka. Yan, kumuha siya. Lalagyan din natin, ihuli natin ito Lagyan din natin ng saging. Ayan. Wow, sarap ng saging, Actually, itong saging pwede nyong iluto, imatamis ninyo. Pero sa akin, dahil nga matamis na ito, ayaw ko nang imatamis itong saging ng masyado. Okay, pagkatapos niyan, lalagyan din natin siya ng ube. Ube. Ayan, ube. Gaya ng sinabi ko sa inyo, mas maganda pa yung luto na. Naka plastic lang. Yan, kaysa bibili kayo nung yung root crops na yon, and then luluto nyo pa. Yan. Pag nalagyan nyo na ng ube, yan, pwede na nating lagyan ng gatas. Ito, evap ito, evap. Kahit anong brand ang kunin ninyo, okay lang. Yan, evap. Yan. Dalawahin na natin. Yan, lalagyan na natin ng dalawa na evap. Yan, huwag na nating lahat kasi marami na. At syempre lalagyan natin ng asukal. Yan, asukal. Para syempre matamis ang ating halo-halo. Ayan. Depende sa inyo yan kung gaano katamis ang gusto ninyo. Ayan. So, syempre ang pinakamahalagang ingredient, huwag natin kakalimutan, ay ang yelo. Ayan. Ang init pa naman ang panahon, tapos mag-yelo ka. Wow. Lamig. Ayan Ito. Ayan. Tapon mo na yan. Ayan. So, ito na mga kaibigan ang nagawa natin, na halo-halo. Homemade halo-halo, Mas masarap nga yung halo-halo na ikaw ang gumagawa. Yung sa bahay ninyo ginagawa, kasi alam ninyo na fresh yung mga ingredients na ginagamit ninyo. Unlike pag bumili kayo sa labas, hindi nyo alam, baka leftover na lang yon. Pag dito, kayong gumawa, alam niyo na fresh. So, ang gagawin na lang natin dito mga kaibigan ay palalamigin lang natin ng konti, mga after 10 minutes. And then after 10 minutes, pwede na nating kainin ang ating halo-halo. Stop muna. Natin hinintay yung 10 minutes mga kaibigan dahil sigurado tunaw na yung yelo nun. So mga kahit na 1 minute lang, basta lumamig na.
pwede na natin kainin. So kakain na tayo mga kaibigan. Tara, kain na. Kain na. Oh, sandali ito ang kutsara ko. Sige, kumain ka na dyan. Ito ang gusto ko yung ayan, saging. Matamis siya. So mga kaibigan, ito ang ginawa nating halo-halo. So kung gusto niyo pa ng ganito mga kaibigan, may natutunan kayo sa ating video sa umagang ito, huwag niyo sanang kalimutan mag-like at mag-subscribe sa ating channel. So that's all for now. As always, have a nice day everyone.